Okay. Bismillah walhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah ay naririnig naman siguro ako, no? Naririnig ba ako? Okay, khair inshallah. At gusto ko ako muna yung magsasalita, no? At unang-una, ang video na ito or ang online class natin na ito ay para sa mga beginners lamang. Sa mga advanced dyan, ay stay put muna kayo dyan. Gusto ko maging muraja ito sa atin lahat. Okay? At sa mga beginner o bago pa lang or as in zero pa lang ang kaalaman patungkol dito sa ating tatalakayin na huruf, huruful hija il mufrada. Okay? Kita ba? Huruful hija. Okay? Dito tayo magpo-focus sa pinakaunang-una na to. Ito yung una. At pagkatapos sa talakayin din natin, pag marunong na kayong magbasa ng bawat letra, ito na yung susunod natin na subject. Murakkaba. Okay? Huruful hijail murakkaba. Okay, tama ba spelling? Sa mga advanced, gusto ko itama nyo ako kung may mali man ako. Okay? Huruful hijail mufrada, yan yung una. At yung pangalawa ay huruful hijail murakkaba. Ang huruful hijail mufrada, no, ito lang muna to, hindi pa tayo nag-start. Introduction pa lang. Ang huruful hijail mufrada, ito yung parehas din siya ng huruful mabani or huruf na mabna o huruful mabna, al-harful mabna. Okay? Parehas din siya. At yung huruful hijail murakkaba, ito yung dugtong-dugtong na. Okay? Itong una nating lesson ngayon, tatalakayan ay patungkol sa huruful hijail mufrada. Kumbaga, kailangan natin na magkabisado patungkol dyan. At dito, pagkabisado na natin yung letra, ito na yung number 2, yung huruful hijail murakkaba. Nagdudugtong-dugtong na tayo. Kumbaga, parang sa elementary, sa grade 1, yung A, B, C, D muna. Kailangan alam natin yung pangalan ng A, B, C, D. Ganon din naman sa Arabic. Kailangan na alam natin yung alif, ba, ta, sa. Ganon. Okay? At lagi natin tatandaan, mag-uumpisa tayo lagi sa kanan. Ganyan yung basa natin. Kasi sa English pa, ganyan. Okay? Kunwari, alif, ba, ta, sa, ganyan. Sa English naman, A, B, C, D. Okay? Ganon. Dito siya nag-uumpisa sa English. Dito lagi. Papunta siya doon ganon. Sa Arabic naman, ganyan siya. Sa kanan siya nag-uumpisa, ganon. Okay? Alif, ba, ta, sa. Ganon yung basa. Okay? So, naunawaan nyo? At meron tayong 28 na mga huruf. Okay? Kabilang doon ng hamsa. No, pero gusto ko lahat yon masakop natin. At ang ating libro na gagamitin ay ito. No? Huruful hijail mufrada
ad-darsul awwal. Okay? At gusto ko, okay, tama. Okay. Meron tayo dito na ito, alif. Ito yung alif, ito yung ba, ito yung ta. Kasi pag isusulat ko siya, try nga natin isulat. Kunwari, alif. Red nga, try natin. Itong alif, ganyan lang siya, alif. Tapos yung ba, ay ganito lang siya, ba. Normal siya na ba. No? May tuldok sa ilalim, ito yung tuldok niya. Okay? Yung ta, ganyan lang siya, ta. Normal na ta. At yung ta, ganyan siya, parang may hangin na lumalabas. Ta. Ganon. Hindi siya ta. Ito namang isa, sa. Okay? At ito ay sumisimbolo siya sa TH. Ito sumusimbolo siya sa ta or sa T. Tapos ito naman ba. Tapos ito alif. Okay? Gusto ko malaman nyo muna yung mga pangalan na yon. Okay? Doon kayo mag-practice. Marami naman paraan para matuto. Lalo na sa YouTube. Makikita mo doon yung mga kung paano yung basahin. Ang gusto kong mangyari, malaman mo, pag sinulat ko na ganyan, ibig sabihin, uy, alif yun. Pag sinulat ko na ganito, uy, ba yun, may tuldok sa ilalim. Pag sinulat ko na ganyan, may tuldok na dalawa sa taas, ibig sabihin ta, yun. Okay? At maging mindful din kayo sa mga bawat tuldok. Okay? Napakalaking tulong ng tuldok na yun. Kunwari ito, 3 yung tuldok sa taas. Ito, 2 lang yung tuldok sa taas. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay? Yung isa, 2 ang tuldok. Yung isa, 3 ang tuldok. At yung isa naman, may isang tuldok dito. Ito. Okay? Nakita ba? Okay. Sabihin nyo sa akin pag hindi nakita, ha? Or meron akong mali na sinabi, lalo sa mga advance, dyan. Okay? Okay, magbasa tayo. Ito ulit ay alif. Ito ay ba. Ito ay ta. Ito ay sa. Ito ay jim. Letter J. Jim siya. Okay? At ito naman ay ha. Hindi siya ha, kundi ha. Okay? Ha. Ganyan. Ha. At ito naman ay kha. Tingnan nyo parang umaano sa lalamunan. Kha. Hindi siya ka, kundi kha. Okay? Parang humahagod siya sa lalamunan. At ito naman ay dal. Okay? Normal lang siya na letter D. Dal. At ito ay zal. Parang may H siya. Okay? Zal. Okay? At ito naman ay ro. Okay? At makikita natin, tingnan nyo meron siyang Arabic dito. Ibig sabihin, itong Arabic na to, ito yung ro. At ito, zal. Ito naman, dal. Ito kha. No, kasi Arabic siya nakasulat dyan. Okay? Ito naman, za. Ang Arabic niya za or zay. Pwedeng kahit saan pwede nyong ibasa. Zay. Ito naman ay sin. Okay? Ito naman ay shin. Meron siyang H. Okay? Sin, tsaka shin. Ito naman sod. Okay? Ito dod. Okay? Hindi siya dad. Dod. Ito namang isa, sod. Hindi siya sad. Yung pagkakaiba na lang dalawa ay yung tuldok. Okay? At dito naman, ito ay to. Matigas siya, to. Hindi katulad nung isa na ta. Ito. Ito nandito. Hindi siya ta, kundi to. Ito ay to. Okay? Nakita ba? At ito ay bo. Parang letter H. Letter D na may H. Vo. Okay? Tapos ito ay ain.
Tingnan niyo yung bigkas ko. Ain. Okay? Ito naman ay ghain. Ghain. Parang letter G siya. Tapos may Y tsaka nun. Ghain. Okay? At ito naman ay fa. Normal lang na siya na letter F. At ito ay qaf. Okay? Parang letter Q siya. Okay? Qaf. Tingnan nyo yung tuldok nito. May tuldok din doon ng dalawa. Tapos yung isa, yung fa, may tuldok siya na isa. Okay? At ito ay kaf. Kaf. Okay? Kaf. Okay? Ganun. Kaf. Normal lang siya na letter K. Itong isa, kof. Tapos ito, kaf. Okay? Tapos ito ay lam. Okay? Lam. Ibig sabihin, letter L to siya sa English. Yung katumbas niyang kahulugan. At ito ay mim. Mim. Ganyan. Mim. Okay? At ito ay nun. Okay? Nun. Letter N. At sa pinakadulo, ito ay wow. Meron din tayong ha. Hindi siya ha, kundi ha. Parang galing sa dibdib. Etong isa kasi, ito. Yan, binilugan ko na to. Ito ay ha. Okay? Yung isa naman ito ay ha. Okay? Dapat maano natin yung pagkakaiba ng dalawa na yon. Ha, tsaka ito ay ha. Okay? At ito naman ay hamza. Hamza. Okay? Hamza. Okay? Ganon. Tapos ito, ya. Tapos ito din ay ya. Parehas din sila. Actually, itong ya dapat may tuldok siyang dalawa dyan. Pero minsan, hindi okay lang din na hindi siya lagyan ng tuldok. Okay? May sitwasyon na wala siyang tuldok. Okay? Basta ang tanda natin bilang basic, ang ya may dalawang tuldok sa ilalim na ganyan. Okay? Kaya ito, may dalawang tuldok doon. No? Pag makakita tayo ng isang salita, tapos may dalawang tuldok sa ilalim na ganyan, automatic yun ay ya. Okay? May dalawa siyang tuldok na ganyan. Ya. Okay? Maging mindful tayo dun sa tuldok. Okay? Yan ay ya. Parehas sila na ya. Okay? Yan yung mga huruf ng huruful hijail mufrada. Okay? Ito siya, huruful hijail mufrada. Ayan. Huruful hijail mufrada. Inshallah, darating ang panahon na iyan ay mababasa na natin. No? Katulad na itong sinulat ko dito, ayan. Huruful hijail mufrada. Or pag ganyan yung basa. Huruful hijail mufrada, huruful hijail murakkaba. Okay. Gusto ko darating yung panahon na kaya nyo na rin magsulat at magbasa. Okay. Inshallah. Ganun yung target natin. Inshallah. Okay. Ngayon, ang gusto ko na maging assignment, lahat ng beginner ay alamin ninyo ang bawat pangalan ng letra. Okay? Yung alif, itong ba, itong ta, itong tha, jim. Okay? Ha, kha, dal, zal. Okay? Medyo magulo na. Okay. Sana ba? Gusto ko alamin nyo lahat ng mga letra na yan. Inshallah, darating ang panahon na ito ay malaman na natin. Okay? Yun lang yung pinakaparaan. Hindi kayo pwede na magdugtong-dugtong hanggat hindi nyo nalalaman lahat ng mga pangalan ng mga letra na ito. Okay? Gusto ko alamin ninyo lahat yan. Hindi pwede na kunwari tinanong ko kayo doon sa isang letra, ano pangalan nito? Dapat masagot nyo agad. Wala kayong pag-aalinlangan, wala kayong parang tayan parang bayan Ay, hindi ko alam. Gusto ko lahat ay alam nyo lahat ng letra na to. Okay? May paraan. Meron sa YouTube, no, pwede kayong mag-search doon ng Arabic alphabet, ganyan.
at aalamin nyo yung bawat pangalan or bawat letra na ito. Okay? Katulad nito, isang guhit lang na ano siya na, isang guhit lang siya na ganyan. Alif, ito yung pinakamadali na nakabisaduhin. Kasi isang guhit lang sa ganyan ay alif. Okay? Pero pag nag-advance na kayo, may iba na yung pangalan yan. Okay? Hindi na siya magiging alif. Okay? Pero advance na yon. Okay? At ito ay ba. Okay? Ito naman ay ta. Ito ay tsa. Ito ay jim. Tingnan nyo, may tuldok sa gitna, di ba? Tapos ito, walang tuldok. Ito, walang tuldok. Ibig sabihin, ha. Ito, may tuldok siya sa taas. Ito yung tuldok niya. Ibig sabihin, kha. Okay? Ibahin natin yung kulay. Ito yung kha. Di ba? May tuldok siya sa taas na ganon. Okay? At ito ay dal. Okay? Ito naman ay zal. Zal. Parang may H. Zal. Okay naman. Ito naman ay ro. Tingnan nyo itong ro tsaka itong za or zay. Tuldok lang din yung pagkakaiba nila. Okay? Katulad ng sinabi ko kanina, maging mindful kayo dun sa bawat tuldok. No? Kasi napaka-importante nun. Ito naman ay sin. Ito naman ay shin. Tingnan nyo, itong shin, may tatlo siyang tuldok dyan. Itong sin, wala. Itong sin, wala siyang tuldok. Pero yung shin, may tatlong tuldok sa taas. Okay? Itong sod naman, walang tuldok. Itong dod, may tuldok siya na isa sa taas. Okay? Itong to, hindi siya ta, to. Okay? Itong to, walang tuldok. Itong do ay may tuldok siya na isa. Itong ain naman, ain, hindi siya ain, normal na a. Kundi a. Okay, ain. Ito na, wala to siyang tuldok dito, di ba? Itong ain, itong gain, may tuldok siya na isa sa taas. So, tuldok lang din yung pagkakaiba nila. Ngayon, itong fa, meron tuldok na isa. Itong qaf, may tuldok siya na dalawa. Okay? Yun yung mga kabisaduhin ninyo. Tapos itong kaf, meron siyang, ito, kaf na to, ay ganyan yung itsura niya. Tapos meron siya ditong, sa mga advance. Okay. So, since nag-iingay kayo kanina, ano yung, itong nasa gitna nung kaf? Mag-raise kayo ng hands sa mga gustong sumagot. Huwag lahat sasagot ng sabay-sabay. Kung sino yung unang nag-raise ng hand na nakita ko, ay siya ang sumagot. Ang tanong ko, okay, sa mga advance ha, huwag kayong basta sagot ng sagot kasi ayon sa ating mga pantas ay hindi pwede na hindi mo pa naiintindihan yung tanong ko tapos sumasagot ka na agad. No? Kailangan alamin mo munang mabuti or pag naintindihan mo yung tanong, no, ang kalahati ng sagot ay nasagot mo na. Na-gets natin? Pag naintindihan natin yung tanong, ibig sabihin, yung kalahati ng sagot ay alam mo na. Okay? So ngayon, itong kaf, ang tanong ko dito, ang kaf, ba, ano yung nasa gitna nung ano na to? Itong ano na to, ito. Ano yung letra yan? Sinong unang nag-raise? Okay. Sige, Saleh. Okay. Ito ay hindi hamza. Tingnan nyo, hamza. Pagkakaiba nila, ito ay hamza. Ito naman ay hindi hamza. Okay. Sino pang sasagot? May nakakaalam pa? Tingnan nyo. Ang mga advance, ang iingay kanina, lahat sasagot. Ngayon, wala nang gustong sumagot. Kakala nyo, hamza yun, no? Okay, hindi yan hamza. Sino ba ang gustong sumagot? Wala na? So, sirit na. Ganun na lang, sirit. Okay.
Ito pa dagdag kaalaman ha. So since sa mga advance lang to mga kapatid sa mga advance ko lang to sasabihin kasi advance na sila at mga panggulo sila dito. Hindi. Natutuwa ako sa mga advance kasi sila ay nagsusumikap magmuraja patungkol dito. At katulad nito, alam nila na ito ay kaf. Okay? Kaf. Pero, katulad nito, itong Arabic na to nababasa na nila. Kaf. So, pero hindi nila alam yung nasa gitna na to. 'Di ba? So, pag nagmumuraja tayo, ang pinakaaral dito, kahit na advance ka na, no? Makikiupo ka pa rin dun sa mga beginner. Okay? Mag-aral ka pa din. Kasi sabihin mo, hey, advance na ako, ayoko nang mag-aral dyan. Hindi. Maaaring doon buksan yung bab sa'yo ng kaalaman na hindi mo pa nalalaman. Okay? Meron kasing kaalaman tayo na nag-a-advance na tayo pero may mga kaalaman na hindi pa binubuksan sa atin. Okay? Ngayon, ito ay bubuksan sa inyo ano yung letra na sa gitna na to. Kasi alam ko, lahat kayo ay hindi nyo alam kasi walang nagtataas ng kamay. Okay? At sabi ni Saleh ay ito ay hamsa. Hindi po ito hamsa. Okay? Sa mga beginner din dapat nyo malaman na ang kaf na ang letra na kaf na to, ang nasa gitna niya na yan or nasa loob niya na yan ay kaf din. Okay? Yan ay kaf din. Okay? Gusto ko malaman ninyo yan ay kaf. Okay, di ba minsan ang pagsulat ng kaf sa umpisa ganyan din? Tingnan niyo ito. Etong unang-una na letra na to, pareha siya dito. Okay, kung kaya naman, yan po ay kaf na maliit. Okay? Hindi ko alam kung anong rason kung bakit nilagay siya dyan. Pero yung kaf na maliit na yan, pag nagtugtong-dugtong na tayo, mawawala na yan. No? Makikita na lang itong itsura na to pag nasa dulo ng kalima. Lalabas itong kaf na ganito ang itsura pag nasa dulo na siya ng kalima o dulo ng salita. Okay? Muli, babalik tayo so dagdag kaalaman niya lang sa mga advanced. Babalik tayo sa beginner. Sa mga beginner, ngayon alam niyo na rin kung ano yung nasa loob na yun. Okay? At kung may magtanong man sa inyo in advance, sa iba, pag naging advance na kayo, at least alam niyo na yung sasagot. Hindi katulad ngayon ng mga advance ay hindi nila alam yung nasa gitna na yun. Ang thinking nila ay hamsa. Okay? At yun ay hindi hamsa. So anyway, ito ay kaf. Ito naman ay lam. Ito naman ay mim. Okay? Tingnan niyo yung itsura ng mim ha. Ganyan yung itsura ng mim. May itsura na ganyan. Marami siyang itsura. Okay? Meron din mim na ganito. Paano ba isulat? May mim na ganyan. May mim na ganyan. Okay? Basta meron siyang dyan, ganyan yung yung itsura niya. Meron ding meme na talagang wala siyang puti sa loob. Okay? At may meme na ganito ang sulat. Okay? So, sana makuha nyo yun. Inshallah. Pero gusto ko muna malaman ninyo na ang letra na to ay meme. Okay? Meme, letter M siya sa English. Meme. Okay? Hindi siya nim, kundi meme. Okay, ito naman ay nun. Okay. Kung nasa Saudi Arabia kayo, ang nun, merong nun na kumbaga sa atin pinaka-Shopee sa Pilipinas. Okay? Pag nasa Saudi ka, ay merong nun na shopping online. Okay? At ito yung itsura nung nun. May isa siyang tuldok sa taas. Okay? Nakita? Tingnan nyo itong nun, meron siyang isang tuldok dun sa taas niya. Okay. Kung magkagayon, Ustad, lahat ng letra
na makita nyo na may tuldok sa taas, ibig sabihin nun. Pwera na lang paging naging do, naging zay, dun sa zay na yan, tapos yung dod, may tuldok siya sa taas, yung dal, may tuldok siya sa taas, pero iba-iba naman siya ng shape. Okay? Malalaman nyo mamaya pag nagmurakkab tayo. Okay? Pagdating naman dito sa wow, ayan, makikita nyo ba? Sabihin nyo sa akin pag hindi nyo nakikita. Okay, nakikita nyo itong wow. Ayan, ganyan lang siya, wow. Ganyan yung itsura niya. Okay? At ito ay ha. Yung ha na yan, pwede siyang maging ganito. Okay? Pwede siyang maging ganyan. Ibayin natin yung kulay. Okay. Pwede siyang maging ganyan. Ha, yan. Pero dito, bilog lang yung nakasulat, diba? So, may darating kasi yung time na pwede siyang maging bilog. Okay? Pero gusto ko muna ang kabisaduhin nyo ay yung basta bilog na ganyan. Basta bilog na ganito, ito ay ha. Okay? Meron dito, ito ay hamza. Okay? Ito ay hamza. Okay? At ito ay, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay ya. Okay? Tapos ito naman ay iya din. Magkaiba sila ng sulat. Kasi pagka nagdugtong-dugtong na tayo, naiiba na sila ng sulat. So, ang gusto kong mangyari, lahat ng mga letra na ito ay kakabisaduhin ninyo. Okay? Maraming, tulad ng sinabi ko kanina, maraming paraan ngayon sa YouTube na maano natin kung saan mas mabilis na makabisado. Kunwari, meron nagbabasa ng mga bata, alif, bata, tajib, ha, kha, dal, dal, ra. Parang may tono yung nila, pagkakabisado nila. No? Ganon yung gagawin natin. Okay? Mag-search lang tayo sa YouTube, inshallah. Okay? At wajib. Isa sa mga wajibat ng mga beginners section ang pagkakabisado ng bawat letra. Gusto ko, pag tinanong ko kayo kung ano ang letra nito, masagot nyo lahat. No? Hindi pwede na, pag may hindi ka pa nasagot doon na isa, ibig sabihin, ay hindi mo pa kabisado, nalilito ka pa. Okay? Kailangan hindi tayo magkaroon ng pagkalito. Okay? Kunwari, tinanong kita patungkol dito naman. Dito, ano yan? Kailangan masagot mo agad kung ano yan. Pagdating naman dito, ano to? Kailangan masagot mo rin agad. Bod. Ito naman, pag binilugan ko na ganyan, kailangan masagot mo din agad na yan ay ain. Pag binilugan ko naman ito, ay na ganyan, ano to? Nun. Okay? Pag binilugan ko rin ito, sasabihin mo, hamza. No? Pag lahat ng tanong ko ay masagot mo, okay? Ibig sabihin, kabisado mo na lahat. 28 letters lang naman yan. So, sa 28 letters na yon, ilan ba? 28 ba talaga? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Kasama yung hamza, 29. Okay? Okay. May tanong ba? Okay. Yun yung muna yung pinaka-assignment ninyo. Okay? Sa mga beginners. Yun ang assignment ninyo. Kailangan alamin nyo muna ang mga pangalan ng bawat letra. Parang mag-aaral ka din. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kumbaga, ganun lang din sa Arabic. Okay? Yung pagkakabisado nito. Napaka-importante nun at yun ay isa sa mga haligi ng mga huruful hijai. Hijai na ito. Okay? Yun yung isa sa mga panuntunan paano na tayo magbabasa. Okay? Okay, dadako naman tayo sa huruful hijail murakkab or murakkabah dahil ito ay muannat.
Yun lang, hindi ko na mailipat. Kasi nakaano siya. Okay. May tanong doon? Sino ang may tanong? Magtaas ng kamay ha. May tanong pa ba kayo dito sa ating lesson? Inshallah. Kung wala na kayong tanong, ay dadako tayo sa huruful hija'il murakkaba. Okay? May tanong doon sa kanina? Wala. Sa mga advance, may tanong kayo dito sa huruful hija'il mufradah ad-darsul awwal. Okay. Okay, siguro malinaw naman na lahat. Okay, gusto ko sa mga advance ay makipag-participate kayo. Kung may makita kayo na mali ko, ay sabihin nyo agad sa akin. At nang maituro natin. Mayroon kasi mamaya madulas yung dila ko na mali pala yung sinasabi ko. Okay? Ngayon, dahil walang tanong, eto na tayo. Ad-darsu Tsani. Okay, ad-darsu tsani. Ngayon, nasa na yung ballpen? Okay. Ito, ad-darsu tsani ang basa niyan. Inshallah, mabasa niyo yan sa darating na panahon, inshallah. At ito yung sinulat ko kanina, al-huruful hija'il murakkaba. Okay. Ngayon, dadako tayo dito. Ito ay alif. Okay? Gusto ko yung advance, alam ko hindi kayo, alam ko na sabihin nyo sa akin, hindi yan alif. Okay? Pero since nakatuon tayo sa mga beginner, ito ay alif. Okay? Okay? Ito naman ay lam alif. Tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Isusum ko. Isusum ko siya. Tingnan nyo yung kulay. Pula tsaka itim. Ito nakabilog. Tingnan nyo itong nakabilog na to. Pula tsaka itim, di ba? Ibig sabihin yung kulay pula na yan, yan ang lam. Tapos yung itim naman ay alif. No? Kumbaga, nagdugtong sila. Pag nagdugtong sila, yan yung itsura niya. At yung pangalawa, ito. Tingnan nyo. Nagdugtong ulit sila. Yung pula na yon, yun yung lam, tapos yung itim ay alif. Okay, parehas sila na itong una, lam alif, itong pangalawa, lam alif din siya. Okay? Nakuha ba o hindi? Okay, ulitin ko. Itong unang-una na ito ay lam alif. At pagdating dito, ito din ay lam alif. Okay? Nakuha? Okay. Next. Ito ay ba. Ay, sorry. Okay. Ito ay ba alif. Okay. Tingnan nyo. Yung kulay green dito, ito ay ba. Tapos itong na itim na to, ito ay alif. Okay. Pag nagdugtong sila, ganyan yung itsura. Okay. Nandito na naman tayo. Ito po ay lam alif. Okay? Tingnan nyo ha. Ang dami na nilang lam alif. Ito, lam alif ito. Ito nasa una na to. Itong pangalawa, lam alif din. At itong pangatlo, lam alif din. Yung lam tsaka yung alif, nagdugtong sila. At ito yung lam na nakaseparate or nakahiwalay. Okay? Ito yung lam siya. Pag tinugtungan siya ng alif na ganon, ito yung itsura niya. Ito una, ito, tsaka ito. Okay? Yan yung lam alif. Okay? May tanong doon patungkol sa lam alif o wala na? Ulitin natin. Ito, lam alif. At ito ay alif, di ba? Nakikita ba? Lam alif, ba alif, lam alif, at ito ay lam. Okay? Kailangan kasi, excuse.
Kaya pinepersa ko kayo at niwawajib ko sa inyo or obligado na kabisaduhin nyo yung bawat letra kasi nga mahihirapan kayo pag nag-adjust na tayo sa ad-darsut tsani. Kailangan ang requirements bago ka pumunta sa ad-darsut tsani, ito dapat ay kabisado mo na ang lahat ng letra. Ulitin ko, bago tayo mag-adjust sa susunod na lesson, katulad nitong dugtong-dugtong, kailangan kabisado mo na yung bawat letra. Okay? So, yun yung napaka-importante na pundasyon nito. Pag nagdugtong-dugtong na tayo. Ganon din naman sa English alphabet, di ba? Kailangan kabisaduhin mo muna lahat-lahat ng mga letra. Sulat ka ng sulat, no? Bago ka magdugtong-dugtong. Ganun naman sa grade 1, grade 2, grade 3. Diba? Magdugtong-dugtong ka. Pa-advance ng pa-advance. Ganun din naman sa Arabic. Una, kakabisaduhin mo muna ang bawat letra. No? Mas mainam pala ang tip ko sa mga beginner at sa mga advance para mas madali kayong matuto, magsusulat kayo. Ulitin ko, para mas madali kayong matuto ay magsulat ng magsulat. Okay, kunwari, kakabisaduhin mo ang alif. Ito, 'di ba, isang ganyan lang siya, isang guhit lang siya na ganyan. Kakabisaduhin mo, isulat ka ng sulat ng alif, 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 alif. Isulat mo ng alif na paulit-ulit na ganyan, alif, alif, alif. Ganon. Kung ba naman, isulat mo na ganyan. O ba, 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 ba. Paulit-ulit lang siya na isusulat mo na ganyan. Ba, ba. Kung kaya mo ng 100 beses para lang makabisado mo, gawin mo. Okay? Ganun yung pagkakabisado. Kung ano man yung letra na gusto mong kabisaduhin patungkol dito, ay isulat mo siya ng isulat. No? Kung may pera yung iba, no? Bumili kayo ng whiteboard. No? Mas mainam yung whiteboard na pagsusulatan kasi pwede mo siyang burahin. Tapos bili ka meron namang mumurahin, wala pa yatang 10 real yon. Okay? Bili ka ng whiteboard tapos nung board marker na kahit anong kulay, tapos yun ang gamitin mo na magsulat na magsulat. Kung hindi pa natin afford na bumili ng whiteboard, pwede kahit sa papel, kahit anong papel, sulat ka ng sulat ng gusto mong kabisaduhin. Kunwari ito, ta, 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 hanggang makabisado mo. Ta, ta, okay? Ganun lang yung pag-aaral. Yun yung pinakasikreto na ibibigay ko sa inyo kasi doon ako natuto. Sulat lang ng sulat. Hindi lang ako nagkakabisado or memorize lang basta, kundi isinasabay ko yung pag-memorize sa pagsusulat. Okay? Okay, balik tayo. Ito ulit ay, nakita ba? Lam. No? Sabihin nyo sa akin kung may problema sa audio, sa video, o sa mga isinusulat ko, itinuturo ko, gusto ko itama ninyo ako. Okay? Lahat naman tayo ay nagkakamali at gusto ko lahat ay nagpa-participate din. Okay? Lalo na sa mga advance. No, hindi porket advance na kayo ay alam nyo na lahat ito. Maaaring may hindi kayo alam kasi tatanungin ko kayo mamaya pag yung may itatanong ako sa inyo mamaya. Yun lang, antayin nyo sa mga advance. No? Sa ngayon, makinig muna kayo. Hanggat hindi kayo tinatanong, isa sa mga adab ng isang estudyante, kinakailangan hanggat hindi ka tinatanong, huwag kang sasagot. Okay? Kung gusto mong sumagot, magtaas ka ng kamay. Okay? Yan yung tandaan ninyo. Isa sa magandang pag-uugali ng isang estudyante o talibul ilm. Pag nagtanong ang inyong teacher, hindi ka pwedeng basta-basta na sumagot na lang. Kabastusan yun. Okay? Yun yung tandaan natin. Isa sa magandang pag-uugali. Kung gusto mo na sumagot, magtaas ka ng kamay. At kung gusto ng ustad ninyo or ng teacher ninyo, ng guru ninyo, tatawagin ka naman. Okay? Yun yung isa sa mga adab na gusto kong i-share sa inyo. Kasi hindi lang naman dapat, katulad ni Imam Shafi'i.
No, bago siya nag-aral ng formal, itinama muna ang kanyang pag-uugali ng kanyang ina. Okay? Tiniyak ng nanay niya na maganda ang pag-uugali ni Imam Shafi'i bago siya mag-aral. Kung hindi ako nagkakamali, 9 years old na siya o 10 years old na siya nag-umpisa mag-aral. Okay? So, ang sabi nga ay al-ilmu qabla al-amal. No? Kumbaga, ang unang tama ba yung word ko? Kaalaman bago ka. Ay, iba pala yun. Okay. Basta ang gawin natin, ang gusto kong itapik ay itama natin yung ating mga pag-uugali. Kasi syempre tayo ay tao lang. No? May mga bulong ng satanas. O ganun. Okay? Anyway, balik na tayo. Mahaba na yung usapan. Ito ay lam alif. Ustad, lam alif din to. Lam alif din to. At lam alif din ito. No? Itinuturo ng muallif nitong al-Qaidatun Nuruniyah ang patungkol sa iba't ibang klase ng lam alif. Okay? Ito pwede mong isulat na lam alif na ganyan. Pwedeng ganito ang lam alif. Pwedeng ganito ang lam alif. At pwede rin ganito ang lam alif. Okay? Kasi maaaring makakita ka sa Quran na ganito ang lam alif. Okay? May ganitong lam alif, may ganito, may ganito, may ganito. No? 4 yung itsura niya na lam alif. Okay? Nakuha? Parehas yan na lam alif. Pinagsamang lam at saka alif. Okay. Nandito na tayo ngayon. Anong gusto nyong kulay? Pula? Eto. Ay, pangit. Blue na lang. Okay. Itong biniliugan ko na to sa mga advance. Wag sasagot ha. Sa mga advance. Ano ang 2 letra na ito? Ulitin ko. Sa mga advance, ano ang 2 letra na ito? Magtaas ng kamay. Okay, sino matapang magtaas ng kamay? Okay, si Ibrahim. Nauna si Ibrahim. Sige, Ibrahim. Okay. Ito ay hindi nun ha. Nun. Ito ay hindi mim ha. Okay, na ano ko sa nun. Okay, ito ay hindi mim tsaka ha. Sino pa sasagot? Ganito na lang. May pangalawa kasi na nag-raise ng hand. Okay? Siya si Abdullah. So, siya muna ang pasagutin natin. Okay? Abdullah, sige. Tabaddal. Ano yung 2 letra na to? Okay, hindi rin. Hindi rin. Okay, sino pa? I-ano mo nyo muna yung mga hands ninyo. I-down nyo muna. Tapos paunahan ng sagot kasi medyo para pair ba. Okay. Pag sinabi ko na magtaas na ng kamay, doon lang kayo magtataas ng kamay ha. Okay. Etong binilugan ko na ito, 2 letra siya. Okay. Ano yung 2 letra na iyon? Kasi andito na yung clue. Andito yung clue. Andito yung clue. May mga clue yan sa unahan. Kala nyo ba? Okay. May mga clue yan dyan. Ngayon, pag sinabi kong magtaas ng kamay, magtaas ng kamay. Okay? Ulitin ko yung tanong. Ano yung 2 letra na to? Taas ng kamay. Okay, magtaas ng kamay. Okay. Si Muhammad, siya ang nauna ha. Nakikita dito sa screen, siya ang nauna. Okay, Muhammad, ano ang 2 letra na ito? Okay, hindi.
Okay. So ngayon, ayon sa aking obserbasyon ay hindi ninyo alam. Yun ang madaling sabi. Hindi natin alam. Huwag tayong sagot ng sagot. Pwede natin sabihin na hindi ko alam. Okay? Ito ay lam tsaka ha. Ulitin ko. Ito po ay lam tsaka ha. Okay? Pwede siyang isulat ang lam na ganyan ang pagkasulat. Okay? Nakuha natin? Sunod. Ito ay lam alif din. Kaparehas siya dito. Okay? Parehas lang silang dalawa. Lam alif. Okay. Ang susunod ay balamba. Okay? Isa-isahin natin. Okay. Ito ay ba. Kasi may tuldok siya sa ilalim, di ba? Nakita nyo? At itong pula naman na to ay lam. Okay, nagdugtong sila. Ganyan yung itsura niya. At yung dulo din ay ba. Okay? Parehas sila. Basta may yung tuldok niya, nandun sa ilalim na ganyan. Ang tanong, paano pag ang tuldok niya ay nasa taas? Okay? Yan ay magiging nun na siya. Okay? Diba? Ang dali. Okay. Pagdating dito, ito ay kaf. Kaf. No? At ito naman ay kaf din. Ang itinuturo ng muallif o musannif o gumawa ng libro na ito, pag ganito ang isinulat mo or makita mo, nasa unahan siya nung letra or nasa gitna. O nasa unahan siya nung kalima or nasa gitna nung kalima. Okay? At itong kaf, ito ay nasa dulo ng kalima. Makikita natin yung ganyang itsura pag nasa dulo siya ng kalima. Okay. Ito naman pag nagtugtong ang kaf tsaka ba. Kaf tsaka ba. Okay, tingnan nyo, nasa unahan yung kaf, di ba? Nasa unahan. Ganyan yung itsura, pwedeng ganyan yung itsura, pwedeng ganito yung itsura. Di ba? Magkaiba sila. Halos magkaiba. Okay? Pero kaf tsaka ba din yan. Ito naman, kaf tsaka alif. Ito din, kaf tsaka alif. Pareha silang kaf tsaka alif, kahit saan dyan, pwede mong isulat na ganyan, pwede mong isulat din na ganito. Okay? Nakuha ba? May tanong? Sa mga beginner, may tanong ba kayo? Mga kapatid? Okay, proceed tayo. Ito ay ba, tapos yung gitna ay kaf at ta. Okay? Ba, kaf tsaka ta. Okay? So, tingnan nyo ha. Pagkabisado mo na yung mga letra nung Arabic, basta makita mo na may isang tuldok sa ilalim, ibig sabihin ba. Pag may dalawang tuldok sa taas na ganyan, ibig sabihin ta. Okay? So, therefore, pagdating dito sa pangalawa na kalima, may dalawang tuldok sa taas. So, magiging ta din siya. Okay? Ngayon, ito, tatlo yung tuldok sa taas dito. No? Pag tatlo yung tuldok sa taas, yan ay tsa. Okay? At yung nasa gitna na yan, yung kulay pula na yan, yan ay kaf. Okay? So, proceed tayo. Bilisan natin. Ito ay ba. Pag ganyan siya, ituldok sa ilalim na isa. At ito naman ay ta, may dalawang tuldok sa taas. At ito ay tsa, may tatlong tuldok. At ito may isang tuldok, nun. At ito pagdating dito, ito ay ya. No, pwede siyang walang tuldok, pwedeng magkaroon ng tuldok. No, so since beginner pa lang tayo, lagyan natin ng tuldok. Oh. Ya. Yan ay ya. Tapos ito ay ba tsaka alif. Pag nagdugtong yung ba tsaka alif, ganyan yung itsura. Ito nun tsaka alif. Pag nagdugtong sila. Itong ta tsaka alif, ya tsaka alif, ta tsaka alif, ba tsaka sin. Okay? At ito ay ya tsaka sin. Tingnan nyo, may dalawang tuldok sa ilalim, di ba? Ibig sabihin, ya siya. Okay? Ito, nun tsaka sin. Hindi siya pwedeng maging zal kasi yung pula na to hindi pwedeng maging zal kasi ano yung sagot, mga advance? Sige, magtaas kayong kamay. Okay, Saleh?
Okay. Ang zal ay hindi pwedeng dugtungan. Yun yung pinaka kaida. Okay? Pag itong pula na to ay ganyan, hindi siya pwedeng idugtong yung sin. Kailangan nakaseparate sila, magkahiwalay. Okay? Yun yung kaida patungkol sa dal. So, therefore, kung magkadugtong itong dalawa na ito, itong pula na to ay magiging nun. Okay? Nun na siya. At ito naman ay ta tsaka sin. Kasi may dalawang tuldok sa taas, ibig sabihin ta siya. At pagdating dito, ito naman ay tsa tsaka sin. Ito naman ay tsa tsaka jim. Ito naman ay ta tsaka ha. At ito ay nun tsaka kha. Okay? Ya tsaka ha. Ba tsaka jim. Ya tsaka mim. Okay. Sa advance, ito yung tanong ko. Ano yung letra na ito? Wait, hindi ko pa nagsasabi ng magtaas ng kamay. Ay sa mga nakataas ng naka-raise yung hands nila, pakibaba na po mga kapatid, para pag nagsabi ako na magtaas ng kamay ay malalaman ko kung sino yung nauna na nagtaas ng kamay. Okay. Si Ryan, nakataas pa bro yung yung kamay mo, pakibaba na kasi may tanong ako dito. Anong bang mas mainam na? Itong black. Itong binilugan ko na ito. Ano yung dalawang letra na ito? Pag sinabi kong magtaas ng kamay, okay, ito ay magtaas kayo ng kamay. Kumbaga, paunahan na magtaas ng kamay sa mga advance. Ano yung dalawang letra na ito? 1, 2, 3. Sige, taas ng kamay. Okay. Si Bro Ahmad ang nauna na magtaas ng kamay. Ano yan, bro? Nun tsaka mim. Paano siya naging nun? Okay, sige. Ang sumunod na naka-raise ang hand ay si Khalid. Ano ang ito, bro? Hindi siya ganon. Kasi pag dapat dalawa ang tuldok. Okay. Sige, ganito. Ako na magsasagot kasi hindi rin naman natin dalawa rin naman kayo nag-raise ng hands. Okay? Ngayon, ito po ay ba tsaka mim. Pag nagtugtong ang ba tsaka mim, ay ganyan ang itsura niya. Kasi bakit? Yung tuldok niya nasa ilalim. 'Di ba sabi natin ang kaida, pag ang isang tuldok ay nasa ilalim katulad nitong ba tsaka jim, ibig sabihin magiging ba siya. Okay? At the same time, yung kulay niya ay ganyan. Pero huwag niyo na munang isipin yung kulay. Basta ang kaida, pag nasa ilalim ang tuldok, ito po ay magiging ba tsaka mim. Pag nasa taas ang tuldok, ibig sabihin magiging nun tsaka mim. Okay? At ito yung nun tsaka mim. Yung pangalawa na to ay nun tsaka mim, ta tsaka mim. Di ba sabi ko kanina, yung mim, ayan, pwede siyang tawag dito? Mawalan ng bilog or magiging black siya sa gitna. Katulad nito, ito mim to. Okay? Ito rin mim din ito. Ito mim ito, mim yan. Ito mim din ito nasa ilalim. Okay? Parehas sila ng mga mim. So, therefore, may iba't ibang uri din ng klase ng mim. Okay? Ulitin ko. Ito ay ba tsaka mim, nun tsaka mim, ta tsaka mim, sa tsaka mim. Okay? Nasusundan ba? At ito ay ba tsaka ya. Ito ay ya tsaka ya. Ito nun tsaka ya. Ito ta tsaka ya. Ito sa tsaka ya. Okay? Nasundan ba? Ulitin ko. Pabalik naman. Ito ay
sa tsaka ya. Ito ay ta tsaka ya. Nun tsaka ya. Ya tsaka ya. Ba tsaka ya. Tapos sa tsaka mim. Okay? Nakuha? Susunod. Etong una na to, ito ay nun, nun, ba, tsaka lam. Okay? Ito ay ta, nun, tsaka lam. Ba, ya, tsaka lam. Ya, ta, tsaka lam. Sa, lam. Okay? Tingnan niyo yung mga tuldok ha. Ito naman nun, ba, nun. Okay. Yan yung mga letra. Okay? May tanong? Kung may tanong ay pwede po kayo magtanong. Sa mga beginner muna ha. Priority natin yung mga beginner kasi hindi pa nila alam masyadong magbasa. So, mapag-aaralan nyo naman ito sa darating na panahon pag nakabisado nyo na ang bawat letra. Okay? Huwag nyong madaliin din yung sarili ninyo na magkabisado. Okay, may susunod pa dito na ano. Sige, tapusin na lang natin hanggang sa okay. Bigkasin na lang natin bawat letra. Hindi na ako magtatanong para makuha natin yung buong dars. Okay? Okay. Magsusulat ako. Ito ba, nun, nun. Okay? Ta, hiya, nun. Anyway, sa mga brother na lalo na sa mga kapatid natin na mga bago pa lang, no, as in wala pa silang kaalam-alam, merong apps patungkol dito sa Al-Qaeda An-Nuruniyah. Okay, pwede natin i-search 'yon sa ating App Store or sa any pagka mag-download tayo, pwede natin i-search yung Al-Qaeda An-Nuruniyah o Al-Qaeda An-Nuruniyah. Pwede natin i-search 'yon kasi doon meron siyang tunog. Pag pinindot mo yung isang kalima, magkakaroon siya ng tunog at sasabihin niya, kunwari itong gitna na to. Ang sasabihin niya, ya. Okay? Ya, ta, nun. Okay? Ya, ta, nun. Ito, ya, ta, tsaka nun. Magsasalita siya. Meron siyang tunog doon. Okay? Okay. Tapos dito naman, tsaka nun. Ito, gym. Okay, pag wala siyang nakadugtong sa kanya, yan ay gym dahil may tuldok siya sa gitna na ganyan. Pag wala naman siyang tuldok, ito ay ha. Okay? Pagdating dito, may tuldok siya sa taas na to. Ibig sabihin, ha. Ito, ha, tsaka ta, ha, tsaka ba. Tingnan niyo yung ha, tsaka ito. Okay, tanggalin ko muna yung mga ano. Okay, tingnan nyo to. Itong binulugan ko na to. Yan ay kha. At ito din ay kha. Ngayon, bakit magkaiba sila ng itsura? No? Kaya mababago yung itsura niya talaga pagka nagdugtong-dugtong na. No? So, pero ang pinakapunto dito, gusto ko muna magkabisado kayo ng bawat letra. Okay? Kha tsaka ba. Tinatakil lang natin ito para just in case, pwede nyong i-review yung video kasi nire-record ko to. So, pag ni-review nyo at alam nyo na yung bawat letra, ay malalaman nyo. Okay? Ito, jim tsaka ta. Ta, ha, ta. Ya, jim, ba. Ba, ha, ta. Tapos ito ay taul marbuta. Itong isa na to. Okay? Nakita ba? Yan po ay taul marbuta. Gusto ko yung dagdag nyo yun sa mga memory natin. Kung meron pa tayong memory na space, yan po ay taul marbuta. Okay? At taul marbuta. Okay?
I-take note nyo yan ha, kung meron kayong papel dyan, i-take nyo na ang ganito na letra, may dalawang tuldok sa taas, yan po ay taol marbuta. At ito naman ay ha. Ito ay ba tsaka ta. Actually, pwede mong sabihin na ba tsaka taol marbuta. Pwede rin na ta. Kasi itong ta na to, tingnan nyo, itong ta na to may dalawang tuldok sa taas, parehas din siya dito. Kaso ito, taol marbuta at itong isa ay taol maftuha. Okay? Sa kanya na yun, ang gusto ko munang alamin ninyo ay basta ganito, may dalawang tuldok na sa taas na parang bilog, yan po ay taol marbuta. Tapos dito, ya tsaka ha, ta tsaka, okay. Magtatanong pa ba ako? Sige, sabihin ko na lang. Ito ay ha. Okay, ta tsaka ha. Iba-iba yung itsura niya, di ba? Ito nun tsaka ta. Ito ay ha. Okay? Ito ay ya, ha, ba, ha, alif. Okay? Ba, ha, mim, dal. Okay? At ito ay dal. Jim tsaka dal. Kha tsaka dal. Tapos pagdating dito, ro. Dito, zay or za. Jim tsaka ra. Kha tsaka za or zay. At ito ay ro. Ito ay zay or za. Ya tsaka ro. Ta tsaka zay or za. Sin. Shin. Sin tsaka lam. Tingnan nyo, nagbago Itong sin na to, tsaka ito, parehas lang sila. Okay? So, therefore, ito ang sin, tsaka yung lam. Ito naman shin, tsaka lam. Ito naman sod. Hindi siya sad. Sod. Okay? Ito naman dod. Tapos, ito naman po. Okay? Taas natin. Ito naman ay to. Hindi siya ta. Okay? Tapos, ito naman ay vo. Do. Okay? Tapos ito, sod, tsaka ba, to, tsaka ba, dod, tsaka alif, do, tsaka alif, ain, ghain, okay? Hamsa, ain, tsaka zay, ghain, tsaka ra. Tingnan yung tuldok yung tuldok ipapagkaiba. Ito, may tuldok siya dyan. Tapos ito, sod, tsaka ain, dod, tsaka ghain, ba, ain, dal, okay, ta, gain, dal, hamsa, hamsa, hamsa. Tingnan nyo hamsa yan, may hamsa dito, may hamsa dito. Okay, saka nyo na alam yan, basta hamsa muna siya. Tapos ito ay fa. Okay, nakuha. Inshallah, nakuha nyo yan Kung may tanong ba, mag-raise ng kamay sa may tanong. Walang tanong? Basta mga ganun kapatid pagka wala ka pang alam dito sa mga pinagsasabi ko na ito, mas mainam na kabisaduhin mo yung bawat letra. Kasi pag kabisado mo na yung letra lahat, hindi ka na magtatanong kung ano ba yung ganito, ganyan. Okay, nakuha natin. Ito last. Last natin. Ito, cough, tsaka wow. Cough, tsaka wow. Pag nagtong, fa, tsaka wow. Fa, cough, lam. Okay? Cough, fa, lam. Ya, tsaka fa. Mim, mim. Ha, tsaka mim. Lam, tsaka mim. Ta, tsaka mim. Ta, mim, ta. Okay? At darsut salit. الدرس الثالث الحروف المقطعة. Okay. So, saka na yan, huruful muqatta'a. Meron akong isang ituturo sa inyo na, ilang oras na ba? Mahigit 1 hour na. Sige. Saka na yon ang mahalaga,
napunta tayo sa huruful hijail mufrada, huruful hijail murakkaba. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo, isama na natin, bilisan lang natin. Okay, para isang isang video record. Okay, eto siya. Pagkabisado nyo na yung mga letra, dadako na kayo dito sa video na to, sa oras na to. Okay, tingnan nyo, pinagsama-sama ko yung letra na halos parehas sila ng kaida or kawaid. Okay, 3, nun. Pero bago nyo pag-aralan ito, kinakailangan nakabisado nyo na ang bawat letra. Okay? Katulad nitong una, ito ay ba. May isang tuldok sa ilalim. Katulad nitong isa, may 2 tuldok sa taas, ibig sabihin ta. Wait, maglalagay ako ng guhit. Para makita natin. Okay, nasa na yung ballpen? Okay, maglalagay tayo ng guhit. Ayan, itim. Ay, i-square natin. Para, syempre, mas mainam na magkaroon tayo ng ano. Okay. Magkaroon tayo ng guhit na itim. Okay. Susunod. Okay. Ngayon, dito na tayo. Meron tayo dito na ba. Tingnan nyo ha. Hindi ako lumagpas dun sa guhit. Hindi ako lumagpas sa guhit. At yung tuldok niya nasa ilalim. Okay? Klaro ba? Yung ta naman, hindi ako lumagpas dun sa guhit. Ganyan pa rin siya. At yung tuldok niya nasa taas. Hindi ulit ako lumagpas sa guhit. At yung tatlong tuldok niya nasa taas. Etong 2 tuldok, ta. Okay? Yung isang tuldok sa ilalim ba? Yung 3 ang tuldok, sa. Okay? At susunod, meron siyang nun. Ayan, pumunta na siya sa baba. Tignan niyo. Bumaba na siya dun sa linya. Okay? At may tuldok siya sa taas na isa. Okay. Tapos, tignan niyo to ha. Yan yung ulo niya, tapos buntot niya tumaas. Okay? At yan po ay ya. May tuldok siya sa ilalim na 2. Ngayon, gagawa naman tayo nung isa pa ulit na ano. Okay. Pagdating dito, etong ba, yung pinakauna may tuldok siya sa ilalim, di ba? Yan ay ba. Eto, ba. Pag idudugtong natin, maglalagay tayo ng middle. Wait. Etong maglalagay tayo ng beginning, umpisa. Ganyan na lang, beginning, middle, at end. Okay? Yung beg na to, beginning. Okay? Una, sa unahan. Itagalog na lang natin para mas maganda, di ba? Unahan. Unahan nung unang letra. Unahan. Gitna. Lagay natin dito, gitna. Gitna at dulo. Kasi pag ganun ang ang basa natin eh. Galing tayo sa kanan, dito sa kanan, pag ganun. Hindi katulad sa English na galing dito sa kaliwa, papunta sa kanan. Okay? Ang Arabic ay dito galing sa kanan, papunta siya sa kaliwa. Okay. Kaya dito, nakasulat dito unahan, di ba? Gitna at dulo. So, ibig sabihin, kunwari, yung salitang word, ang unahan, pagdating sa Arabic, ang unahan ay yung dal. Okay? Etong dal. Etong letter D, yan yung unang letra. At yung gitna na letra ay yung O tsaka yung ra. Ay, yung O tsaka yung R.
Yan yung gitna. At yung W, yan yung dulo. So, therefore, ang mangyayari, ang gagawin natin, yung W ilalagay natin dito. Yung O, tsaka yung R, at yung dal. Ay, yung D sa unahan. Kasi ito yung magiging una nating letra, ito yung gitna nating letra, at ito yung dulo na letra. Yun. Nakuha ba? May tanong doon? Ganun yung magiging sistema natin. Paghiwa-hiwalay natin sila. Paano ba natin sila isusulat sa unahan, sa gitna, at dulo? Yun yung pinaka-topic dito. Okay? Ngayon. Bismillah. Ngayon, ang unang-unang letra na gagawin natin ay ang patungkol sa ba. Okay? Tingnan nyo ha. Ang ba, ganito siya isulat. Ulitin ko ha. Bago nyo panoorin yung video na to, kailangan nakabisado nyo na ang 5 letra na ito. Etong ba, ta, sa, nun, tsaka ya. Okay? Lahat ng 5 letra na to, dapat kabisado nyo na bago nyo pag-aralan itong punto na to o itong oras na ito. Okay? Una, ang ba natin nag-uunahin. Paano ba isulat yung ba pag nasa unahan siya nung salita? Ang unang sulat ng ba ay ganyan. Matatanggal yung buntot niya. At magkakaroon pa rin siya ng tuldok doon. Nasa unahan siya niyan ha. Pag nasa gitna naman siya nung isang salita, ay ganyan. Nakaganyan lang siya. At yung tuldok nasa ilalim. Okay? Pag nasa dulo naman siya, ganyan yung pandugtong, tapos dulo. Babalik ngayon yung dati niyang hugis. Kasi nasa dulo siya. Ngayon, etong ano na to, tingnan nyo mabuti ha. Etong guhit na to, nasa unahan niya na yan, pandugtong niya. Siyempre, nasa dulo siya, kailangan niya ng pandugtong. Ito rin, pandugtong din yan. Ito rin, pandugtong din yan. At ito, may pandugtong din siya. Kasi dugtong-dugtong na tayo, di ba? Ngayon, parang nakakalito, Ustad. Paano ba yan? Okay, pagdugtong-dugtong natin. Una, dito ang unahan. Ito ang unahan, gitna, at dulo nung salita. Pag pinagdugtong-dugtong natin yan, etong dal, tsaka yan, etong ba, itong ganyan, at yung itong dulo na to, ganyan. Pag pinagdugtong-dugtong natin sila, ganyan. Dugtong mo na ganyan, idugtong mo na ganyan. Okay? Ngayon, pag nagdugtong na sila na ganyan, ito ay ba sa unahan, ito ay ba sa gitna, at ito yung ba sa dulo. Nakuha natin? Okay. So, ngayon, hopefully, nakuha natin yan ha. Inshallah. Dadako naman tayo dito sa ta. Ano yung susunod? Ta. May 2 tuldok siya sa taas, di ba? So, ngayon, buburahin natin itong tuldok sa ilalim na yan. Okay? Burahin natin yan. At maglalagay tayo ng 2 tuldok sa taas. Okay? 2 tuldok. Ayan ay ta. Halos pareho siya ng ba. At ito ay ta din. At dito ay ta din. Mapagkakakilanlan lang sa kanila ay yung tuldok. Okay? At pangatlo, letra, may tuldok na naman siya sa taas na 3. Ganun din, maglalagay ka lang din ng tuldok na isa pa. Ganyan sila isulat. Silang 3 magkakamukha sila, di ba? At pang-4, yung nun naman. So, burahin natin. Pag itong nun may isang tuldok sa taas, di ba? So, kung may tuldok siya sa taas na isa, ganun din. Maglalagay lang din tayo ng tuldok sa taas niya. Pag naglagay tayo dyan, ibig sabihin nun. Pag naglagay tayo dyan, ibig sabihin nun. Pero, tulad ng sinabi ko kanina, pag nasa dulo siya nung kalima or ng salita, bababa yung kanyang buntot. Okay?
Lagyan natin dito. Ay, subhanallah. Okay. Lalagay tayo ng guhit muna dyan. At bababa yung buntot niya pag nasa dulo. Ito yung pandugtong. Tapos yan, ganyan. At babalik yung dati niyang itsura. At magkakaroon siya ng tuldok. Okay? Ito siya. Itong nun na to. Itong nun na to, ito siya. Okay? Pagdating dito sa unahan, pag nasa unahang letra siya, ito yung itsura ng nun. Pag nasa gitna siya, ganito yung itsura niya. At pag nasa dulo yung nun, ganyan yung itsura niya. Okay? Ang dali niya, di ba? Ngayon, pagdating naman sa ya, ganito siya isulat. Sa unahan, ganun din siya. Ganyan, unahan ya. At may tuldok siya sa ilalim. Nawala na yung buntot niya, di ba? Sa gitna naman siya, ganyan, pandugtong. Tapos yun yung ano niya. Tapos maglalagay tayo ng dalawang tuldok sa ilalim. Pagdating sa dulo, sabi ko kanina, bumabalik yung dati niyang itsura, di ba? So kung bumabalik yung dati niyang itsura, ang ya ay dapat ganito siya. Pandugtong, tapos yung ulo niya, at buntot. Okay? At may dalawa siyang tuldok. Okay. Pag pinagsama-sama mo yan, yung ya na ganyan, dalawang tuldok, yung ya na ganyan, dalawang tuldok, at yung ya na sa dulo, pag pinagsama-sama mo, pinagdugtong-dugtong mo, ganyan siya. Yan yung itsura niya. Ngayon, eto yung gitna, ito yung unahan. Ganyan yung itsura niya pag unahan. Di pareha sila dito. Okay? Pag nasa gitna naman siya, ito yung gitna, di ba? So, pareha siya dito. Pag yung nasa dulo, ganyan yung itsura niya sa dulo, at parehas siya sa dulo. Okay? Yan yung gusto nating ipaalam sa inyo, na hopefully ay nakuha ninyo. Kung may tanong, ay pwede kayong magtanong. Okay? Sunod natin na DARS. Sa DARS agad. Sunod natin na letra, sa dugtong-dugtong, meron siyang dal. Ay, maglagay tayo ng guhit. Okay. Meron ulit siya na guhit. Unang-una yung dal. Ganyan lang siya, di ba? Dal. Pangalawa yung zal. At pangatlo yung ro. At pang-apat yung zay or za. At panglima, wow. At pang-anip ay alif. Ay, parang paling naman yung alif natin. Okay, pang-anim ay alif. Okay. Etong mga letra na to pinagsama-sama ko kasi iisa lang yung kaida nila or mga kawaid nila or yung mga batas nila. Iisa lamang. So ngayon, yung unang-una, so ulitin ko dapat marunong na kayo na magbasa nung Arabic, nung letra. Bawat letra dapat alam nyo na yung mga pangalan nila bago kayo dumako sa video na ito. Okay. Yung dal, di ba sabi ko kanina, meron siyang unahan, gitna, tsaka dulo. So, ganun pa rin yung ating sitwasyon. May unahan, gitna, tsaka dulo. Okay? Etong dal na to, paano ba siya isulat sa unahan? Ganito siya. Ganun pa rin, dal. Kasi, pakatandaan natin, ang pinaka-rules nito, bawal siyang dugtungan dito. Nasaan na ba? Dito, bawal siyang dugtungan 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 dito, bawal siyang dugtungan. So therefore, ang pinaka rules or batas nito, bawal siyang dugtungan pag may sumunod sa kanyang letra, ibig sabihin nakahiwalay siya. Okay? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng dumugtong. Okay? So hopefully naintindihan niyo yung gusto kong iwatig. Kunwari, yung kanina puro dugtong-dugtong, 'di ba? Ayan, katulad nito. Nagdugtong-dugtong siya diyan, 'di ba? Pwede siyang idugtong lahat. Pagdating dito, hindi siya pwedeng idugtong lahat. Okay? Ibig ko sabihin, bawal dumugtong dito sa gawin na to.
No, bawal siya dumugtong ng isang letra na ganyan. Bawal na ganun. Magdugtong silang magsama. Kailangan pag isusulat natin ay nakahiwalay. Hopefully nakuha natin yon. Okay. Ang dal, pag nasa unahan, ganito yung itsura niya. Okay, dal yan. Pag nasa gitna yung dal, syempre, pag nasa gitna, pwedeng dugtong, ganyan. Nakasayad dyan sa guhit. Okay, ito yung pandugtong niya, at ito yung dal. Nasa gitna yan. Pag nasa dulo, ganun din. Pandugtong, dal. Okay? Ganun siya. Ngayon, pag pinagdugtong-dugtong mo silang dalawa, silang tatlo, yung dal, nasa gitna siya na dal, at nasa dulo siya ng dal. So, tatlong dal yan. Pag pinagdugtong-dugtong mo siya, hindi siya pwedeng dumugtong na ganon. Kasi nga, bawal siyang dugtungan dito sa part na to. Okay? So, ang mangyayari, parehas-parehas din sila. Ang mangyayari, subhanallah. Ang mangyayari, ganito. Dal, dal, at dal. Okay? Ganyan yung sistema niya. Hindi siya pwedeng pagdugtungin dito, pagdugtungin dito. Ganon. Okay? Ganon yung sistema or yung batas niya. Iwahiwalay lang sila na ganyan. Pero isang salita, ito. Okay? Ang unang letra, itong dal na ganyan. Gitnang letra, ganyan din siya. At huling letra, ganyan din siya. Okay? So, hopefully, malinaw yun, ha? Okay. Pagdating naman dito sa dal, okay, ganun din, lalagyan mo lang siya ng tuldok dito. Lagyan mo ng tuldok dito, lagyan mo ng tuldok dito. So, pag pinagdugtong-dugtong mo yan, hindi rin siya pwedeng magdugtong-dugtong kasi nga, bawal siyang dugtungan pag may sumunod siya na letra. Bawal siyang magganyan. Okay? Okay? So, hopefully, nakuha nyo yon. No, may tanong dyan? Wala? Okay. Dadako naman tayo. Kung wala nang tanong, dadako tayo sa ro. Ang ro, ganyan sa una. At pag nasa gitna yung ra, ganyan siya. At pag nasa dulo yung ra, ganyan siya. Etong ano na to, itong ganito na to, yung tungkod niya na ganyan, pandugtong yan. Okay? Tapos ganyan. Okay? Bawal siyang dugtungan dito. Na ganyan. Okay? Yun yung kaida patungkol dito. At yung zay tsaka ra, tuldok lang din yung pagkakaiba nila. Okay? Ganyan. Okay, dadako na tayo ngayon sa waw. Yung waw, ganito. Sa unahan, ganyan. Pag nasa gitna siya, pandugtong, tsaka ganyan. Pag nasa dulo siya, pandugtong, tsaka ganyan. Okay? Yan yung waw. Ganon din yung alif. Yung alif, ganyan. Tapos yung alif, pwedeng pandugtong, nasa gitna siya, ganyan lang siya. At pag nasa dulo yung alif, ay ganyan lang din siya. Okay? Ganyan yung pagtayo niya. Parang letter L. Ganyan. Okay? Pag nasa gitna, ganito. Pag nasa dulo, ganyan. Okay? Okay. Magkakaroon tayo ng sample, syempre. Di ba naturo ko kanina, ito ay ya sa dulo. At ito ay ya sa gitna. At ito ay ya sa unahan. Ngayon, isasali natin siya dito kasi itong apat na to, parehas sila ng rules, 'di ba? Hindi siya pwedeng dugtungan dun sa kaliwa niya. Ngayon, pag idinugtong natin itong ya na to, kunwari yung ya sa unahan, nasa ya, ganyan. Ay, subhanallah. Uy, manuloban na tayo. Subhanallah. Anong gagawin? I-charge ko muna yung projector, ha? Wait.
nangyari? Ba't nawala? Okay, balik tayo. Bilisan na lang natin kasi malapit na siyang malubat. Ang sample natin kanina, pag dinugtong-dugtong natin, yung ba, ay yung ya, tsaka yung dal. Sample natin, dal. Tapos dugtong natin yung ya. Yung ya na ganyan. Tapos dal ulit. Tapos ya, nasa dulo. Pag pinagdugtong-dugtong natin yan, yung dal na ganyan, hindi siya pwedeng idugtong dito. Hindi siya pwedeng magdugtong na ganon. So, ang mangyayari, yung ay ganito. Ganyan siya. Parang nasa unahan na siya. Tapos yung dal, pwedeng idugtong yung dal sa kabila niya, sa kanan niya, magiging ganyan. Ito. Pwede siyang idugtong na ganito. Okay? Tapos yung ya, hindi siya pwedeng dumugtong dito na yung ya. Etong ya na to, hindi pwedeng dumugtong dito. So, therefore, ang ya natin ay ganon. Magiging ganyan siya. Okay? Yan yung isa ng salita. Okay? Ganyan yung ibig natin ipasabi. Okay? So, hopefully, nakuha yan. So, next, naman tayo, mga letra. Bibilisan lang natin kasi nga, lobat na yung ating projector. Chinarge lang natin. Okay. Okay. Okay, ang susunod natin na mga huruf ay ang ha. Ay, bakit black? Ito ay ha. Ha. Nasa ilalim siya ng letra ha. At jim. Okay? Meron din tayong sod at dod. Okay? Ngayon, ang mga letra na yan, paano ba siya idugtong-dugtong? Ganun pa rin yung kaida natin. May unahan, gitna, tsaka dulo. Paano isusulat itong ha sa unahan? Okay? Ang ha sa unahan ay ganito. Pag nasa unahan ng ha, ganyan siya. Mawawala lang yung buntot niya. Okay? Pag nasa gitna siya, ganyan din siya. Mawawala lang yung buntot niya. At pag nasa dulo siya, ay babalik yung buntot niya. Okay? At may pandugtong siya, siyempre. May pandugtong. Ito may pandugtong din to. Dapat. Sorry. Tapos yung ulo niya lang yung naiwan. Tapos pandugtong na dito. Dito ulo, tsaka pandugtong. Tapos ito pandugtong, tsaka yung ulo. Tsaka yung buntot niya. Okay? Ganon din yung ha, pareha sila ng rules. Ha, yung tuldok lang yung pinagkakaiba. Okay? Yung tuldok lang yung pinagkaiba nila. At ganon din yung jim. Yung jim naman, may tuldok siya dito. Ayan yung tuldok niya, di ba? Yung tuldok niya dito sa ilalim ilalagay. Ganon din yung gitna. At yung dulo dito siya. Lilitaw na yung dati niyang anyo. Ngayon, dadako naman tayo sa sod. Yung sod naman, sa unahan, mawawala lang yung buntot. Pandugtong. Ganyan lang siya. Yung ulo lang yung naiwan. Yung buntot natanggal. Pag nasa gitna siya, syempre may pandugtong. Tapos yung sod, yung ulo ng sod, ayan, pandugtong ulit. Okay, pandugtong ito, tapos ito pandugtong din. Pag nasa dulo siya, babalik yung buntot niya. Siyempre, pandugtong, yung sod, babalik yung buntot niya na ganyan. Okay? Nakuha? So, ganun din yung itong dod na to, ganun din yung rules ng sod. Ganyan din yung pagkakasulat. Tuldok lang yung pagkakaiba nila. Ngayon, dadako ulit tayo sa iba pang mga letra. Bibilisan lang natin. Bismillah.
Sa ibang letra, ganito naman siya. Ano pa bang letra ang naiwan natin? Yung sin. Sin, ganyan siya. Bababa yung buntot. Okay? Yung shin, ganito siya. Ang pagkakaiba lang nila, may tatlong tuldok. Ay, subhanallah. Ba't nagaganon? Dapat ba tanggalin yung ruler? Ayun. Yung shin, ganyan siya. Yung to, ganyan siya. To. Okay? Alt, may do. Tuldok lang din yung pinagkakaiba. Ay, paiksiin natin. Paliitin natin, sorry. Para magkasya. Okay, ulit natin. Yung sin, ganyan siya. Yung shin, ganyan siya. Bababa yung buntot niya, ha? May tatlong tuldok. Yung to, ay, subhanallah, bumalik. Okay. Yung to naman ay ganito. Hindi siya bababa dun sa guhit. Okay, yung do, ganyan. May tuldok. Yung pagkakaiba nilang dalawa. Tapos yung ain, ganyan, ain. Tapos gain. Tuldok lang yung pinagkaiba nilang lahat. Okay? Paano sila? Tignan niyo yung ain na, bababa siya sa guhit. Bababa siya sa guhit. Parang yung sin, tsaka shin. Bumaba yung buntot nila sa guhit. Ngayon, paano naman siya isulat? No. Ganun pa rin yung ano natin, yung gagawin natin. Meron siyang unahan, gitna, tsaka dulo. Yung sin na to, paano siya isulat sa unahan? Sa unahan, ganyan siya. Matatanggal lang din yung buntot niya. Tapos pandugtong. Pag nasa gitna naman siya, pandugtong muna. Tapos yung ulo niya. Tatlo niyang ulo, pandugtong ulit. Pag nasa dulo naman siya, yung pandugtong, tapos yung ulo niya. At babalik yung buntot niya, pababa, ganyan. Okay? Parehas na rin siya nitong una. Okay? Ganyan yung mangyayari. Ngayon, yung pagkakaiba niya dito sa shin, tuldok lang din. Yan. Lalagay mo lang yung pagkakaiba niya. Tuldok lang yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay? Nakuha? Okay. Yung mga tanong nyo, ipunin nyo muna. Tapos, isulat nyo sa papel. Tapos, saka nyo itanong sa akin or i-PM nyo sa akin. Kasi, i-off ko na rin agad to. Kasi nga, wala na rin tayong time at malolobat na. Okay? Ngayon, dadako naman tayo sa to. Yung to, ganyan siya. Sa unahan, yung to. Etong to na to. Okay? Sa unahan. Pag nasa gitna siya, ganun. Pandugtong, tapos yung to. Walang matatanggal sa kanya. Ganyan din yung itsura niya. Ito yung pandugtong niya. Okay? Pag nasa dulo, ganun din. Pandugtong muna. Tapos to. Tapos ganyan. Okay? Pare-parehas lang siya ng itsura. Hindi nababawasan. At yung pagkakaiba niya sa do, ito siya. Tuldok lang din. Okay? Okay. So, dako tayo sa ain. Tsaka gain. Ang ain, sa unahan, ganito. Ay, subhanallah. Ulo lang yung matitira. Pandugtong. Ulo yung matitira. Pandugtong. Diba? Ito yung ulo niya, diba? So, ito lang yung matitira. Tapos, pandugtong na yan. Okay? Pag nasa gitna yung ain, may iba't ibang uri ng ain. Pag pandugtong, pwede mong ganyan, tapos ganyan. Okay? Pag nasa gitna siya. Pwede rin na ganyan, ganyan, tapos ganyan. Okay? Ang ginagamit ko kasi lagi, mostly, ganyan, ganyan, tsaka ganyan. Okay? Pwede rin naman na ganito, ganyan. Okay? Yan yung gitna. At yung dulo, pag ganyan, ganyan. Dabalik yung buntot niya, ain. Pwede rin naman yung dulo, pag ganyan, patriangle lang siya. Ganyan. Lahat yan pwede. No? At yung pagkakaiba niya dun sa gain, tuldok lang din. Tuldok, 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 tuldok. So, napansin nyo, halos lahat ay, ang kaibahan nila ay tuldok.
Okay? So, doon kayo mag-focus. Pag magkakabisado kayo ng bawat letra, ay sa tuldok. Okay. Meron pa tayong ilang pang letra. Okay. Sa fa. Okay. Wait. Asan na yun? Okay. Meron tayong fa. Hindi siya bababa sa guhit, ha. May tuldok siya na isa. Meron siyang qaf, bababa sa guhit. May dalawa siyang tuldok. Meron din tayong, ano pa ba? Lam. Ayan. Ganyan yung lam. Bababa siya dun sa guhit. Tapos yung qaf. Yung qaf naman, hindi siya bababa dun sa guhit. Tapos meron siyang ganyan. Qaf na maliit. Ay, subhanallah. Naghang. Okay? Ay, subhanallah. Bakit napunta yun dyan? Okay, ganito. Meron siyang ganyan. Okay? Kaf. At yung, ano pa bang letra? Mim. Mim. Pag ganyan, tama ba siya, di ba? At meron na yung, yan muna. 5 muna. Okay? Susunod, paano nag-adan na? Sige, bibilisan lang natin. Okay. Ang fa sa unahan, ganito siya isulat. Mawawala lang yung buntot niya, tapos matitira yung tuldok. Ganon din sa gitna, ganyan siya. At pag nasa dulo, babalik na yung buntot niya. Okay? Yung qaf naman, ang pagkakaiba ng qaf, may dalawa siyang tuldok dito, tsaka dalawang tuldok. Pero sa dulo, 'di ba? Sa dulo ay babalik yung buntot ng qaf. Pandugtong, tapos ito pala may pandugtong dito, ha. Pandugtong tapos yung buntot. Okay, babalik yung buntot niya ng qaf, tapos ganyan. Okay? Yan yung pagkakaiba nila. Ngayon, salam naman, bibilisan lang natin kasi nag-adan na. Salam, ganyan sa unahan. Nawala yung buntot niya. Pero pwede siyang idugtong dito. Hindi katulad nung alif, ay hindi siya pwedeng idugtong. Okay? Dito naman pag nasa gitna naman yung lam, ganyan lang siya. Straight lang siya. Tapos may pandugtong. Pwede siyang dugtungan sa magkabila niya. Kanan tsaka kaliwa. Pag nasa dulo naman siya, pandugtong muna tapos babalik yung dati niyang itsura. Okay? Hopefully nakakuha yan. Sa kaf naman, ganito yung kaf. Kaya sabi ko sa ninyo kanina, sa unahan yung kaf, ganyan. Okay, pwedeng pa ganyan. Okay? Yan yung kaf sa unahan. Okay? Pag nasa gitna yung kaf, ganyan din. Pandugtong, tapos yung ano mo, ganyan. Okay? Pandugtong ulit dito. Pag nasa dulo yung kaf, pandugtong, tapos yung itsura niyang original. Okay? Ganyan. Pag nasa dulo siya, babalik yung dati niyang itsura na ganito. Okay, dadako naman tayo sa meme. Etong meme, marami din tong meme. Pero yung pinaka-basic, ganito yung basic. Yung unahan ng meme, ganyan nyo siya. Ganyan, tapos ganyan. Okay? Ulitin ko. Pag ganyan, tapos pag ganyan, tapos ganyan. Pandugtong na to. Yan yung unahan. Okay? Pag nasa gitna ang meme, pandugtong. Tapos gaganyan ka. Tapos gaganyan ka, babalik. Tapos ganyan ulit. Okay? At yung meme sa dulo, ganyan siya. Tapos ganyan. Tapos bababa mo yung buntot niya. Magkakamukha na siya dito. Okay? Yan yung basic ng meme. Maraming itsura ng meme, pero yan muna yung basic na kaida. Ngayon, ang pinakalas natin, ito na. Ang pinakalas natin ay ang hamza. Ay, hamza. Ang ha, pwede rin siya na ganyan. Pwede rin siya na paalon. Katulad nung nakita na natin kanina sa al-Qaidatun Nuruniyah. Okay, pwede siyang ganyan. Bilog o kaya yung ganito. Tapos yung hamza. Okay? Ngayon,
dadako tayo dun sa sa unang letra nung ha. Paano ba isulat ang ha sa una? Sa unahan ganito, para siyang suso. Ay, subhanallah. Ay, kailangan matanggal yung rule. Okay. Sa unahan, para siyang suso na ganyan. Okay? Ulitin ko, ganyan. Tapos pa ganyan. Isa pa. Ganyan, tsaka ganyan. Okay? Para siyang suso sa unahan. No? Ulitin ko. Pa ganyan. Tapos bibilog ka. Tapos may maliit siyang bilog sa loob. Yan yung unahan niya. Na unahang letra. Pag nasa gitna naman siya, paano sa gitna? Pa ganyan. Pa ganyan. At pa ganyan. Okay? Pandugtong ito. Pandugtong din dito. Isa pa, meron pang isa na letra, pa ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan. Ganyan. Pandugtong ito, pandugtong ito. Parehas sila na ha. Okay? Meron pang isa, yung parang ganyan. Halos parehas din naman siya dito, sa end na to. Okay? Yan yung mga basic ng ha. Sa gitna. No? At pag nasa dulo siya, pwede siya na maging ganyan, ganyan. Okay, pandugtong dito. Meron namang iba ganyan. No? Iba-iba yung dulo, pero yung pinaka-basic, ito siya. Ito yung pinaka-basic. At, kunwari, ang lilitaw lang yung bilog na ganyan pag hindi siya pwedeng idugtong. Kunwari, ang alip tsaka ha. No? Paano sila pagdugtungin dalawa? No? Hindi sila pwedeng pagdugtungin. Kasi magiging ganyan yung itsura niya. Oh. So, magiging bilog na siya. Kasi ito, gagamitin mo lang ito pagka pwede kang magdugtong dun sa sinundan niya. Okay? Yan yung ha. Yung hamsa, katulad nung hamsa kanina, di ba yung hamsa naman? Sa hamsa naman tayo. Yung hamsa, pag nasa sa unahan, ganyan pa din. Hamsa. Yun yung pinaka-basic mo na kasi hindi pa naman to mostly kailangan pa. Okay? Pero magkaroon na kayo ng idea, ang hamsa, pwede siyang magkaroon ng hamsa dito. No? Pwede magkaroon ng hamsa dito. Pwede magkaroon ng hamsa dito. Okay? Ganyan. Tapos sa ya din, pwede magkaroon ng hamsa dyan. Okay? Sa waw din, pwede magkaroon ng hamsa dyan. Okay? Yan yung mga basic na, basta makita nyo yung ganito, yan ay hamsa. No? Okay? So, hanggang dito na lang siguro. Nakuha naman natin lahat ng mga letra, di ba? Tulog na yata yung iba. Sobrang haba na kasi nung video. So, anyway, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Nandito na lang. Sige na. Mag-off na kayo. Yung mga may mga tanong kayo ay i-review nyo na lang yung video. No, abangan nyo at may upload natin yon inshallah soon. So, ganun na lang mga kapatid. So, yun lang. Maasalama.